Lahat daw may kanya-kanyang swerte sa buhay o swerteng dala sa ibang tao. Sa mga nangyayari sa buhay ko, hindi ko alam kung maniniwala pa ba ako sa ganyan. Alam niyo ba kung yung pakiramdam na parati kayong nasasabihan na wala na kayong ginawang tama, na halos lahat ng kilos nyo palpak? Sinusubukan nyo namang maging maayos pero parang ayaw yata ng panahon. Kung katulad nyo ako, well, welcome to my story. Please call me Kathleen, 21 years old from Antipolo City. Lahat naman tayo dumaan sa mga iba't ibang kalokohan nung nag-aaral tayo. Gala kasama ang mga barkada, inom dito, walwal doon. Parati nating ikinakatwiran na ini-enjoy lang natin ang pagiging bata. Ang pagiging young, wild, and free. Pero ako, mukhang nasobrahan yata. Monday to Sunday, 24/7 yata akong naka-young, wild, and free ang peg, na dumarating na nga sa puntong sumasakit na ang ulo ng mga magulang ko sa pagiging pasaway ko. Umayos ka nga, tumayo ka dyan. Sorry. Kathleen. Anong oras na? Alas 3. May orasan sa dingding, oh. Kathleen. Tito. Pasensya na po kung inumaga na po kami. Kasalanan ko po yun eh. Huwag mong pagtakpan ng kaibigan mo, Samuel, ha? Alam kong hinila ka na naman yan sa kalokohan. At ikaw, Kathleen, kailan ka ba magtitino, ha? Kung ikaw nga hindi mo alam, ako pa kaya? Piloso po to, ha? Oy, simula ngayon, bawal ka nang gumimik. Kapag sinuway mo ako, hindi kita bibigyan ng allowance. Huwag ka nang magreklamo. Oras na para putulin ko yung sungay mo. Hindi ka man lang tumulad sa kapatid mo na mabait at masunuring anak. Ikaw tong mas matanda, ikaw pa yung pasaway. Hingi-hingi nyo naman eh. Aga-aga, ako sa'yo. Ikaw nga, Samuel, umuwi ka na. Kapag nagtagal pa ako dito sa sala, abutin ako ng bukang liwayway sa pakikinig ng sermon. Oh, ate, bakit ngayon ka lang umuwi? Baka pinapakilaman, kang makulit dyan. Ate naman, maawa ka nga kina Papa. Palagi sila nag-aalala sa'yo. Isipin mo naman yung nararamdaman nila. So, ano ngayon? Pati ikaw, maninermon ka sa akin. Teka nga, sino bang mas matanda sa ating dalawa, ha? Di ba ako? Tsaka hindi mo na kailangan gawin yan dahil mabuti ka ng anak. Paborito ka nga eh. Kaya tigil-tigilan mo na ako sa mga ganyan-ganyan mo. Anong paborito? Parehas nila tayong mahal. Ano man nangyari sa'yo, ate? Wala. Okay, wala. Tsaka pwede, bawas-bawasan mo ay pagiging mabait mo. Para naman hindi ako yung laging mali sa mata nila. Parati kang mali kasi puro mali ang ginagawa mo, ate. Ay, naririndi ako sa'yo. Puro kayo mali. Oo na. Dalawa lang kaming magkapatid ni Faith. Kahit ako ang panganay, ako ang pasaway. Sa madaling salita, ako ang black sheep at si Faith yung golden girl. Siya yung parating napupuri sa lahat ng bagay. Maganda, mabait na anak, at matalino. Siyempre, ano namang laban ko doon, di ba? Hindi na nga ako maganda at matalino, hindi mas lalong hindi pa ako mabait na anak. Alam nyo mga idol, hindi ko rin alam kung bakit ako ganito. Siguro dahil naiinggit lang ako sa atensyong nakukuha ng kapatid ko. Sa mata ng mga magulang at ng ibang tao, siya ang anghel. Ang parating tama. Na kahit nagkakamali, tama pa rin. Habang ako, kahit tama naman, nagiging mali pa rin.
Nakakatawa, di ba? Pero sanay na ako sa mga ganung bagay. Kaya nga minsan sinasabi ko na lang na, sige, papanindigan ko na lang ang pagiging mali at malas sa pamilya namin. Uy, anong ginagawa mo rito? Hindi tumatambay. Di ba may klase ka ngayon? Oo, tinatamad akong pumasok eh. Kaysa naman tulugan ko yung professor, di umabsent na lang ako. Teka nga, may gagawin ka ba ngayon? Wala naman na. Bakit? Yung, samahan mo na lang ako dito. Sige. Teka nga, may tanong pala ako. Bakit pala hanggang ngayon wala ka pa ring girlfriend? Bakit? Kailangan ba sa college magkaroon agad ng girlfriend? Mga ganyan, narinig ko na yan. Hindi ako naniniwala. Alam kong in love ka ngayon. Hindi ko nga lang alam kung kanino kasi maliban sa akin, wala ka namang close na babae. Wait. Teka lang Huwag mong sabihin na ako yung nagugustuhan mo. Hindi, no? Kain na lang tayo. Nangugutom na ako Natatakot ka ba sa akin? Ha? O baka naman natatakot ka sa nararamdaman mo. Ano ka ba? Hindi naman kasi ako manhid na hindi makita na iba yung pagtrato mo sa akin kaysa sa iba. Kaya ngayon, tinatanong kita. Ako ba yung nagugustuhan mo? Bakit? Kapag sinabi ko ba sa'yong oo, hindi ka iiwas? Bakit naman kasi ako yung pipiliin mo? Magkaiba tayong dalawa. Di ko nga alam kung bakit mo kong piniling kaibiganin Pasaway, tamad, masamang anak. Yun ako. Yan kasi ang mahirap sa'yo, Kathleen. Masyado mong tinatatak sa utak mo yung mga ganyan na hindi mo napapansin yung mga taong nagmamahal sa'yo. Yung mga magulang mo. Palagi mo sinasabi na unfair sila. Puro si Faith ang napapansin nila. Tignan mo nga yung sarili mo. Sa tingin mo ba kahit sinong magulang matutuwang makita ka? Wala. Subukan mo kasi magbago para magbago din ang tingin nila sa'yo. Dami mo namang sinabi. So ano nga? Ako nga yung nagugustuhan mo. Iniiba-iba naman kasi yung usapan Kasi naman, kahit crush mo lang ako, mali yan. Pangit-pangit ng choice mo Maganda lang ako, oo. Pero hindi ako magandang choice. Tingnan mo nga. Pati mga magulang ko, suko na sa akin. Hindi mo rin naman kasi sila binibigyan ng rason para huwag sumuko sa'yo. Anong magagawa ko kung ganito ako, ha? Kaya mong magbago. Sinubukan ko naman na magbago, pero hindi pala ganun kadali. Sobrang lakas pala talaga ng temptasyon sa mundo. Kapag sinusubukan kong umuwi ng maaga o huwag makipag-inuman, saka naman susulpot ang mga barkada. Siyempre, dahil sa nasanay ako na madaling nakakaladkad, nadadala tuloy ako. Kaya yung pagbabago na ginagawa ko, natatapos lang pagkatapos ng day 1. Pero maliban sa kalaban ko naman talaga ang sarili ko, parang kalaban ko rin ang mga magulang ko. Pinaparamdam at pinapakita nila sa akin na hindi ko kayang magbago. Tulad na lang nung umuwi ako ng maaga. Sobrang nagtaka pa sila bakit nasa bahay na raw ako ng alas 7 ng gabi. Sabi ko, trip ko lang magstay sa bahay. At sa hindi ko malamang dahilan nasermonan pa rin ako. Ayos, di ba? Meron pang isang pagkakataon na sinubukan ko magluto para sa aming lahat pero hindi man lang tinikman ng parents ko. At tanging si Kathleen lang ang kumain. Dito ko maidadahilan na nag-e-effort naman ako. Pero wala namang tiwala sa akin ang mga taong nasa paligid ko. Kaya minsan, pinapanindigan ko na lang talaga ang pagiging black sheep.
Ate, may ginagawa ka ba? May papatikim sana ako sa'yo. Nagluto kasi ako eh. Anong meron? Ba't ka nagluto? Gusto ko kasi mag-aral magluto. Pero okay lang naman kung ayaw mo. Hindi. Patikim nga ako niyan. Talaga? Ito. Okay naman eh. Masarap naman. Talaga? Oo. Sige, salamat ate ah. Labas na ako kasi baka nakakaistorbo na ako eh. Teka lang. Ito nga pala, may bibigay ako sa'yo. Saglit ah. Ito, sana magustuhan mo. Salamat ate. Pero bakit mo ko binibigyan ng regalo? Hindi ko naman birthday eh. Wala lang. Gusto ko lang magbigay. Bibilhan ko nga rin sana sila mama pero naisip ko na baka sermonan lang ako kaya wag na lang. Alam mo ate, hinihintay ka lang naman ni na mama at papa eh, na lumapit sa kanila. Pakiramdam kasi nila habang tumatagal, mas lalo kang napapalayo sa kanila. Paano hindi ako lalayo? Onting kibot ko lang. Sermon agad. Maliit na kasalanan para bang nakapatay ako ng tao. Ginagawa lang naman nila yun para magtinuka kasi mahal ka nila. Ay naku, ayang ka na naman. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo alam yung sitwasyon ko. Hindi ka nahihirapan. Naiinggit nga ako sa'yo eh. Malaya ka. Nagagawa mo yung mga gusto mo. Wait, di mo dapat kainggitan ng pagiging rebelde ko. Oo, malaya nga ako. Pero tignan mo naman yung tingin sa akin ng mga magulang natin. Ako ang mas naiinggit sa'yo kasi mabait ka. Matalino, masunurin. Hindi pa naman huli ang lahat ate. Para maging ganun ka rin. Pwede mong umpisahan ngayon o bukas. Desisyon mo naman kung kailan mo gustong magbago. Nandiyan na si na mama. Tara, maghahain na tayo. Sige na nga. Ay, sino na namang nagkalat dito sa kusina? Ikaw na naman ba, Kathleen? Ano? Ba't ako na naman? Ikaw lang naman kasi yung burara dito. Tignan mo hindi mo nga lang sinarado yung tangki. Wala ka bang matinong gagawin sa bahay na to? Paano na lang kung masunog yung bahay? Anong gagawin mo? Puro perwisyo na lang ibinibigay mo sa amin ng papa mo. Ma, ako ang may kasalanan. Wala pong ginagawa si ate. Ayan, sige, ikaw. Kinukonsinti mo pa yung kapatid mo. Huwag mo nang pagtakpan yung kalokohan niya, okay? At ikaw, Kathleen, kailan ka ba may magagawang matino sa buhay mo? Alam mo ba na alam namin ng papa mo na may uulitin kang mga subject? Nasasayang lang ang pera namin ng papa mo sa'yo. Sabihin mo na lang kung gusto mong mag-aral o hindi dahil papahintuin na lang kita. Hindi ka na namin pipilitin mag-aral. Wala ka nang utak. Sakit ka pa sa bulsa. Ayan, sige. Yan ka magaling, Kathleen. Sige, umalis ka. Wala akong pakialam sa'yo. Ate! Ate, anong ginagawa mo? Di gigimik. Akala ko eme-eme lang yung sinasabi nila na kakailanganin mo ng mga tao may tiwala sa'yo para umangat. Sila raw kasi ang magbibigay sa'yo ng lakas na loob para harapin ang mga pagsubok sa buhay. Totoo pala yun mga idol. Totoo pala, mas maluwag kumilos kapag may mga taong umaagapay sa'yo. Ako kasi, wala eh. Well, nandyan si Samuel, pero syempre, iba pa rin yung galing sa pamilya. Sila dapat ang unang mong magiging kakampi. Sila ang unang magtatanggol at poprotekta sa'yo. Pero sa akin, mukhang malabo na mangyari yon. Dahil sa paningin ng mga magulang ko, patapon na ang buhay ko. Mas lalo akong lumala mga idol. Gala rito, inom doon. Halos hindi na nga ako pumapasok sa mga klase ko dahil bagsak sa umaga, walwal sa gabi, na parang nawalan na ako ng pakialam sa kung ano ang magiging kinabukasan ko. Hanggang dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan sa buhay ko.
Lasing na lasing ako noon at sa hindi ko malamang dahilan, sinundo ako ni Papa sa bar kung saan ako nagpapakalasing noon. Naalala ko pa nga na nag-aaway kami mula sa labas ng bar hanggang sa makasakay na kami ng kotse. Away ng away hanggang sa, yun na nga, malakas na busina at sigaw namin ni Papa ang huling naalala ko. Paging Dr. Di Pasupil. Dr. Di Pasupil, please proceed to the emergency room. Ay, mabuti na lang at okay ka na. Nasaan si Mama? May pinuntahan lang. Si Papa, nasaan? Kumusta na siya? Wala ka pa rin ba maalala, ate? Wala. Bakit ano ba nangyari? Huwag mo muna siguro isipin yun, nanghihina ka pa eh. Faith, pwede ba? Sabihin mo sa akin yung totoo. Ano bang nangyari kay Papa? Hihintayin ko na lang si Mama na dumating. Siya na lang magpapaliwanag sa'yo. Faith, gusto kong sa'yo mismo manggaling. Nasaan si Papa? Gusto ko siyang makita. Wala akong ibang maalala kundi yung gabing na-aksidente kami. Faith, ano ba? Magsalita ka nga. Ate, wala na si Papa. Hindi kita maintindihan, ano? Ate, wala na siya. Dead on arrival siya pagkatapos ng aksidente. Hindi yan totoo. Kasama ko siya nun eh. Wait, pwede ba? Pwede ba huwag ka magbiro ng ganyan? Magsabi ka ng totoo, ano yung nangyari? Totoo yung sinasabi ko, ate. Hindi. Teka lang, pupuntahan ko si Papa. Ate, huminahon ka muna. Hindi. Bawal ka pag tumayo. Pupuntahan ko ang tatay ko. Kailangan niya ako. Ate, nailibing na siya, ate. Kahapon lang. Ano? Bakit ang bilis? Bakit naman ganun? Ate, isang linggo kang hindi nagising. Pinabilisan ni Mama yung burol at libig dahil masyado na raw mabigat yung mga nangyayari. Isama pa yung mga gastos. Hindi naman yung totoo eh. Si Papa nasaan? Nasaan si Papa, Faith? Gusto ko siyang makita. Ate, maniwala ka sa akin. Wala na si Papa. Hindi pwede to. Hindi pwede to eh. Kasalanan ko to. Kasalanan ko lahat ng to. Ate, walang may gusto nang nangyari. Aksidente lang ang lahat. Bakit ka sa akin, ate? Hindi mo kasalanan yun, ha? Tama na. Huwag mo nang isipin yung nangyari, ate. Gusto kong puntahan si Papa, Faith. Please lang dalhin mo ako sa kanya. Parang awa mo na. Gusto ko siyang makita. Ayaw ni Mama, ate. Bakit ayaw niya, ha? Atay ko yon. Ate, ganito kasi. Ate, magpalakas ka muna. Tapos, ako ang gagawa ng paraan para makapunta ka sa puntod niya, ha? Hindi. Gusto ko ngayon. Dalhin mo ako sa kanya ngayon, Faith. Ate, kumalma ka muna, ate. Hindi. Nasaan ang Papa ko? Dalhin niyo sa akin yung Papa ko. Akala ko sa mga pelikula ko lang napapanood ang mga ganun. Pero nangyayari pala talaga sa totoong buhay. Pagkalabas ko sa ospital, kaagad ako pumunta sa puntod ni Papa. Doon, binuhos ko ang lahat ng nararamdaman ko. Lahat ng lungkot, pagsisisi, at panghihinayang. At kasabay nun, kinondisyon ko ang sarili ko na matanggap na simula sa araw na yon, mas lalo akong mahihirapan na subukang mahalin ako ni Mama. Nagbago ako, mga idol. Mahirap, pero ginawa ko.
Dahil ayoko nang may madamay pa sa kamalasang dala ko. Nag-aaral ako ng mabuti at sinubukang makahabol sa iba. Medyo na-late nga lang ako, pero at least, nagawa ko makahabol. Ma, nakapasa po ko sa exam ko. Makakagraduate na rin ako. Oras na ba? Kailangan ko nang umalis Ma, anong oras po kayo uuwi? Nagpaplano po kasi kami ni Faith na kumain tayo sa labas. Kasama si Samuel para mag-celebrate. Hindi, gagabihin ako. Kayo na lang. Ma, magandang balita po to. Nakapasa po ako. Maganda kung mag-celebrate tayo. Ano naman kung nakapasa ka? Mababalik ba niya ng buhay ng tatay mo? Hindi naman, di ba? Hayaan mo na si Mama, ate. Baka wala lang sa mood yun. Huwag ka nang malungkot. Mag-swimming kaya tayo bukas. Masaya yun. Bukas agad? Hindi ka naman excited Detour lang naman. Paghatian na lang nating dalawa. Di sige, ikaw ang bahala. Yay! Sige, tara mag-book na tayo. Excited na ako. Oh, si Faith, nasaan na? Nandun na sa dagat, nagtatampisaw. Ay nako, talaga yun Kahit kailan, adik sa dagat. Teka, salamat nga pala sa pagsama Wala yun, ikaw pa. May pambawi naman ako sa'yo. Ayun tignan mo. Nagluto ako ng baon natin. Tikman mo yung niluto kong adobong pusit. Paborito mo yan. Ikaw Nagpa-practice ka na sa akin Anong ikaw Ewan ko sa'yo. Dali na, kumain ka na. Hayaan mo muna si Faith doon. Lapit yun kapag nagutom na. Sarap Nga pala, hindi ka pa ba rin ba pinakausap ng mama mo? Hindi pa. Hindi ko nga alam kung magagawa pa niya akong kausapin Mangyayari rin yun. Anak ka niya. Hindi ka rin matitiis, promise. Ring nga akong tubig saglit. Oh, to. Ayan. Yun, tinitiis lang naman niya ako ngayon Sana kung buhay pa si Papa. Di, nagawa ko pang ayusin lahat. Oh, kaya ka na naman. Di ba sinabi ko naman sa'yo na hindi mo kasalanan ng nangyari? Pero nang dahil sa akin kung bakit siya namatay. Ako ang dahilan kung bakit nasa labas siya nung gabi na yun. Kaya hindi mo sa akin maaalis na mag-guilty. Kung hindi lang sana kasi ako naging masamang anak. Sana hindi ako ginaganito ni Mama. Makinig ka sa akin. Hindi ka masamang anak. Pasaway, oo. Pero hindi ka naging masama. Saka naniniwala ako na balang araw, makikita din ng mama mo yung lahat ng efforts na ginagawa mo para mapatawad ka niya. Alam mo, sana magdilang anghel ka. Magkakatotoo yan. Maniwala ka sa akin. Angel ako Teka lang, anong meron dun? Bakit nagkakagulo? Tara, lapitan natin. Anong nangyari? Sabihin mo nga sa akin, anong nangyari? Nakita po namin siya nalulunod dun sa malalim Nawalan siya ng malay nung pagkakuha namin sa kanya. Ano pang ginagawa niyo? Tumawag na kayo ng doktor! Faith, gumising ka, parang awa mo na. Faith, gumising ka, please. Faith! Sa awa ng Diyos, naidala namin agad si Faith sa ospital at naging stable ang kalagayan niya. Pero dahil sa marami siyang nainom na tubig, kinailangan siyang ma-admit doon
para maobserbahan. Abot hanggang langit ang takot ko ng mga oras na yon. Akala ko may mawawala na namang tao nang dahil sa kamalasang dala ko. Pero ang pinakakinakatakot ko sa lahat, ang magiging eksena namin ni Mama dahil naipahamak ko ang paborito niyang anak. Kamusta na si Faith? Sa awa ng Diyos, okay na siya. Nagising na siya kanina tapos natulog lang ulit. Tinawagan mo na ba yung mama mo? Kahapon pa. Kaso ngayon pa lang siya makakarating kasi may nangyari rin sa bahay eh. Ma? Walang iya ka? Wala ka na bang ibang ginawa kundi ipahamak ang pamilya mo? Ha? Ay, sorry. Sorry. Ano na yung papa mo? At ngayon si Faith. Sino isusunod mo ako? Ako ba? Oh, hindi. Aksidente lang naman po yung nangyari. Aksidente? Kung hindi ka lang naman kasi tatanga-tanga, hindi ito mangyayari. Dinamay mo pa si Faith sa kamalasan mo. Ma! Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ko naman gustong mangyari yun? Lahat po yun aksidente lang. Pati yung kay Papa. Aksidente! Aksidente na hindi dapat mangyayari. Kung magpakatino ka lang. Ma naman. Mababalik na naman po ba tayo dito? Bakit hindi Kung naging mabuting anak ka lang, sana kasama pa natin yung papa mo. Sana hindi nanghihina ngayon yung kapatid mo. Hindi ko alam kung anong merong kamalasan ka para magkaganito yung pamilya natin. Ma! Malas! Malas po. Baka nakakalimutan niyo na ang tinatawag niyong malas, anak niyo rin. Bakit? Sa tingin niyo ba, natutuwa ako sa tuwing naririnig kitang umiiyak sa kwarto dahil kay Papa? Nagumagaan yung loob ko sa pagpapaliwala niyo sa akin. Ha? Ma! Ang ginagawa ko naman lahat para mapatawad niyo ako. Huli na ang lahat. Huli na. Hindi pa, Ma. Hindi niyo lang ako binibigyan ng pagkakataon na bumawi kaya nasasabi niyong huli na lahat. Kung pwede lang ibalik lahat gagawin ko. Kung pwede kong ipagpalit yung buhay ko para kay Papa, gagawin ko eh. At sana, mapatawad niyo pa ako. Mapatawad niyo pa ako kasi siya yung namatay. Ako yung nabubuhay. Ma, isang pagkakataon lang naman po yung hinihingi ko sa inyo. Ni kahit katiting po ba, wala na talagang pagmamahal para sa akin. Wala na ba siya sa puso niyo, Ma? Wala na ba? Kulang na lang lumutang ko para mapatawad mo lang ako. Pero kung wala na, Ma, sige po, iintindihin ko, maiintindihan ko. Kung kayo po pagod ng magalit, ako po, pagod na ako humingi ng tawad. Pagod na ako humingi ng tawad sa ayaw magpatawad. Kahit gaano ka pala kadeterminado, darating ka pa rin pala sa puntong mapapagod ka rin. Lalo na kung wala kang nakukuhang suporta sa mga taong inaasahan mong bibigyan ka. Alam ko na wala akong karapatang magalit o mapagod dahil kasalanan ko naman ang lahat. Pero huminto na ako. Sinabi ko na lang na kung magbabago man ako, para na lang siguro sa sarili ko. Hindi na para sa ibang tao. Simula ng araw na yon, hinayaan ko na lang na magalit sa akin si Mama. Basta ang mahalaga sa akin, ligtas ang kapatid ko. Siguro nga habang buhay na akong malas sa mismong nanay ko.
Habang buhay na ang tingin niya sa akin, walang patutunguhan. Pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pinipilit kong magbago yon. Pinapatunayan na hindi pa huli ang lahat sa akin. Bata pa ako. At ngayong nakagraduate na ako, mas magagawa ko ng gawin ang lahat dahil pwede na akong tumayo sa sarili kong mga paa. Sa ngayon, may maayos na akong trabaho. And right after kasi ng graduation, kaagad ako naghanap ng trabaho. Kahit malas, maswerte pa rin dahil natanggap ako ng ganung kabilis. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang pakikitungo sa akin ni Mama. Hinayaan ko na lang siya. Wala na nga yatang pag-asa na magbago ang lahat. Basta ako, ginagawa ang lahat para mabago ko ang kapalaran ko. Mga idol, maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa kwento kong ito. Pagpalain po sana kayo ng Panginoon. Yours truly, Kathleen. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.